Heavenly Father God, we thank you God for this day. Alam po namin Lord na sinamahan niyo po kami buong week na to. Kaya deserving po kayo papurihan, deserving po kayo pasalamatan, deserving po namin Lord na awitan ka ng buong puso namin Panginoon. And Lord, alam po namin ngayon sa mga oras ngayon Lord, alam po namin na kumikilos ka at hindi aalis ang katabi namin ang hindi nagbe-bless sa araw ngayon Panginoon. At sa pagkalabas po namin ng church, alam namin Lord, dala-dala namin yung joy, yung satisfaction and contentment sa presensya niyo Panginoon. Kaya Lord, ibibigay namin ang best namin para sa iyo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang Panginoon ay kayang-kayang gawin ang lahat ng bagay. Amen. So, walang mahirap sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, ideklara natin sa pamamagitan ng ating pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw, ideclare natin that God can do anything in our lives. Yes! Let's clap our hands. Seen you do it before, and I believe you can do it again. You are all powerful, God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all, you're able. You can move the mountain, there's no doubt about it. You're able, I know you can. Nothing is too hard, nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. Oh, you can. I know you can. Keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this praise away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. Nobody other, nobody greater than you. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. Nobody other, nobody greater than you. I know you can. I know you can. Working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. Amen? Sabi nga, God can do anything. Kaya ngayong umagang ito, ipagsisigawan natin that in the name of Jesus, anything is possible. Amen? Isipin mo yung mga bagay na gusto mong ideklara sa buhay mo, your open doors, and say it with declaration, with the name of Jesus. Amen? Say Jesus, 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 Jesus.
turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. Amen! I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. Everybody! Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. Woo! I know you can. I know you can. I know you can. I know you can. Woo! Salamat, Panginoon! Dahil alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay kayang-kaya mo, Panginoon. Even, Lord, yung mga sa tingin namin, Lord God, imposibleng mangyari. Pero sa mga oras na ito, Lord, ngayon pa lang, through the testimonies of our kapatiran, Panginoon, yung mga bagay na hinintay nila for the longest time, ngayon, unti-unti mo nang tinutupad, Panginoon. And that manifests that you are a faithful God. You are a faithful God, O Lord. Dahil ikaw, Panginoon, yung stronger God, yung greater God, the King of Kings, the Lord of Lords, na talaga, Panginoon, na isusurprise kami every day, every hour of our lives sa mga pagkilos mo sa buhay namin, Panginoon. Sabi nga po sa Ephesians 3:19-20, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa mga oras na ito, let us declare that God is stronger and He can do greater things for us. Yung mga bagay na kala natin, Lord, parang imposible namang mangyari to. But this morning, we will declare and we will have the faith, Panginoon, that you are the only God na gagawa ng paraan para ibigay, Lord, yung mga hinihiling namin ng higit pa sa kung ano yung aming kayang isipin. Yes, Lord. Hallelujah. No matter what may come my way, and I know that you're bigger. Yes. No matter what people will say, I know that you're greater. You can do all things. We lift our hands and say, you are stronger. You are great.
You are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. Yes, Lord. Trust in you, O God. No matter what may come my way, I know that you're bigger. No matter what people will say, I know that you're greater. You can do all things. So lift our hands and sing. You are stronger. You are greater. You are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. You are stronger. You are greater. You are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. Ayan, sa buhay natin, maaaring isipin natin, napakalaki ng problema ang hinaharap ko. Malaki yung mga mountains sa harapan ko para hindi ako mag-move forward. Pero sabi nga dito sa awitin natin, you are stronger, you are bigger, amen? So, isipin natin, sa lahat ng kala natin malaking problema na meron tayong malaking Panginoon na kayang gawin. At sa mga sitwasyon ng buhay natin na kung saan nanghihina tayo yung nagbabaw sa mga sitwasyon ng buhay natin. This morning, i-declare po natin na hindi tayo yung magbabaw sa sitwasyon, kundi yung sitwasyon ang magbabaw sa atin because we have Jesus in our lives. Amen? So, i-declare natin that every mountain will move out their way. Amen? And yung mga sitwasyon magbabaw down sa atin because in the name of Jesus, we have Jesus in our lives. Every mountain must move out the way because of your name, because of your name, Jesus. Every situation must bow to your name, bow to your name, Jesus. Every mountain move out the way because of your name, because of your name, Jesus. Every situation must bow to your name, bow to your name. Every mountain must move out the way because of your name, because of your name, Jesus. Every situation must bow to your name, bow to your name, Jesus. And every mountain move out the way because of your name, because of your name, Jesus. Every situation must bow to your name, bow to your name.
situation must bow to your name, bow to your name. You are stronger, you are greater, you are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. You are stronger, you are greater, you are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. You are stronger, you are greater, you are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. You are stronger, you are greater, you are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. Stronger, you are greater, you are bigger than all things. You are stronger, full of power. Lord, I trust in you. Hallelujah. Siguro sa mga oras pong ito, paramdam po natin sa Lord na yung pagtitiwala ay ating binibigay sa Kanya. Meron man tayong mga pinagdadaanan, meron man po tayong mga iniwang problema, meron man mga bagay na parang nagbibigay sa atin ng distraction or disturbances. Sa mga pagkakataong ito, tayo po ay magpakanlong sa Lord and ibigyan natin buong tiwala. While worshiping the Lord, ito po ay kapahayagan din, Lord, we trust in you. Hindi na po muna namin isipin yung mga bagay na naisip namin kanina. Magpo-focus kami sa iyo, Panginoon. And Lord, iparamdam mo po yung yakap mo sa bawat isa. Sa aming patuloy na pagsamba at paglilingkod sa iyo, Lord. Tunay po, palitan mo po ng galak yung aming mga puso, Panginoon. Palitan mo na siglang aming mga katawan, Panginoon, na may nakakaramdam ng pagkapagod, Lord. Yung aming isipan, Panginoon, bigyan mo po ng kaliwanagan, Panginoon. And tunay po, maibigay po namin yung best po namin sa aming pagsamba sa iyo sa araw na ito. So, Father God, once again, ngayon pa lang, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, hallelujah. Amen. Sige po tayo po yung mga kaupo. Ayan, amen. Kamusta po tayo sa mga nakalipas na araw? Tinay mo yung katabi mo, okay po po siya? Ayan, okay po ba ang kanyang pakiramdam? Okay po ba ang kanyang datingan? Ayan, so it's normal po na talaga sa buhay po natin, tayo po'y nakakaranas sa iba't ibang pagsubok, suliri, problema, pero salamat sa Lord dahil always nandyan siya nagsasabing handa niya tayo bigyan ng kapayapaan, kaaliwan, kalakasan. So by the way, nais ko pong hingin po ang inyo pong, gusto pong i-solicit ang yung prayers because ang mother po ng ating senior pastor, Pastor Ramalu, ay kasalukuyan pa rin po nasa hospital. Siya po ay nira sa hospital 2 days ago. Tama, 2 days ago, isang gabi dinala po sa hospital. So, medyo may edad na rin po ang mother po ng ating senior pastor. Pero we know yung power ng prayer
kung loloobin ng Lord, talagang kaya po niyang muling itindig siya mula sa karamdaman at muli ay makapili ng buong family. Kaya yan po, sama po natin sa prayers. Ayan. So, kamusta po tayo? How about yung ating preparation sa mga kulay-kulay? Sige po, mag-attendance po tayo. Nandiyan po ba ang green color? How about the yellow team? The red team? The blue team? Yan, amen. Oo, parang iilang piraso iben. Okay. So mamaya po, magbibigay po tayo ng ilang minuto na i-meet nyo ang inyong mga team, and at the same time, yung kaya nyo na po mag-practice before tayo magkaroon ng process. So sa mga team po, no? Meet po kayo ng mga leaders nyo para bigyan kayo ng idea about sa inyong presentation. Okay? Meron po tayong spoken word o sabayang bikasan. We have TikTok, Christian TikTok dance. We have folk dance, and we have interpretative dance. Ayan. So, yan po ay pinabunot natin mga leaders nyo at yun po yung na-assign po sa inyo. Yan. Ito po ay bahagi lang din po ng ating tinatawag nating celebration ng ating ika-20. Okay, sabi mo sa katabi mo, 20 na po tayo. Yan. Amen. And thank God kasi sa ating ika-20 taon, di naman po tayo 20 lang. Okay, so, amen. And kamusta po yung ating 2020 challenge? Sino po, meron na po ba dito nga malapit na pong buo yung inyong 2020 challenge? Ayan, so, amen. Actually, nakakatuwa po doon. Siguro mamaya may mga sa ating announcement, sa mga update, may mga ibabanggitin dyan. Kasi nakakatawa po dito, may mga kasamahan po tayo na binigay din po yung challenge sa mga friends or relatives, and sila po ay tumugon din. Kaya kung meron po kayong mga close friend or relatives, pwede po nyong ibigay din po yung challenge na yon para po makabigay din po ng tulong sa ating share. So, dadalhin po natin yung 2020 Ipon Challenge na yan this coming July 28. Ito po yung last Sunday, ito po yung pong ating anniversary Sunday celebration. Sabay-sabay po nating ibibigay yung regalo nating ito sa ating church sa ika-20 taong anibersaryo. Yan. So, yan po yung ating, magkakaroon din po tayong lunch and fellowship, kaya magstay po tayo dito. And Lord willing, yung GMA po ay kasama po natin dito po para sa ating celebration. Yan. So, patuloy po din po nating ipanalangin yung ating GMA. And patuloy din po natin sama sa panalangin po kasi meron po tayong feeding ng 1 month sa SOB Carissa. Salamat po sa Noah's Ark, no? Sa panguna ng ating kapatid na Jobilin. Yan, yung kanilang company ay napili po yung ating SOB Carissa para magkaroon ng 1 month feeding. Yan. So, starting this coming Saturday up to second Saturday ng August. Yan. And gusto nating i-congratulate din po ang ating SOB Carissa kasi sila po ay nakipag-bidding sa Pag-ibig sa isang lote sa tapat nila. Okay? So, ang una po ay hindi po naibigay sa kanila, na-i-award sa kanila kasi may mas mataas na nag-bid. Pero ito ang galing-galing ng Lord. Nung isang araw po, tinawagan po si Pastora Jeya ng Pag-ibig dahil yung una pong nakakuha ay hindi po tinloy. Kaya po yung lupa ay inaward po sa SOB Carissa. Yan. Wow! Glory to God. Amen. Amen. So, purihin na pa. No? Okay, para po sa mga ilang updates, pagbati and announcement, tawagin po natin ang this coming Tuesday po. Siya po ililipad na. Manananggal na po siya this coming Tuesday. So, tuloy na po yung kanyang biyahe this coming Tuesday. So, kaya po binigyan na po natin ng mga lahat ng break na bibigay natin kasi after 3 years po natin siya uling makikita. So, let's welcome our Prime Leader,
Neptune Alarm. Amen! Hallelujah! Pag binabanggit ni Pastor yung paglipad ko, naiiyak ako eh. Kasi parang ayoko na talagang tumuloy pag nababanggit yun eh. Napakasarap magpuri, magpasalamat kay Lord no, na magkakasama tayo. No? Kaya pakisabi sa katabi mo, every Sunday, 9 a.m., huwag kang magpapalate! Woo! And every Wednesday at 6:30 p.m., huwag ka rin magpapalate dyan. Amen. Dahil ang Diyos may ginagawa sa bawat buhay ng bawat isa at sa ating simbahan. Nakakatuwa yung sinabi ni Pastor. No? Ako, tuwan-tuwa ako doon nung nalaman ko yun. Kasi pumapasyal ako sa Carissa. Nakasama din tayo mag-pray para sa bagay na yun. And yun nga, nakakamiss si Lord. No? Kapag kumilos si Lord, mamamangha ka na lang eh. No? Amen! 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 Hallelujah! And yun nga, nabanggit na ni Pastor yung 2020 Ipon Challenge natin. And inuulit ko, banggitin mo sa katabi mo, huwag kang magpapahuli sa bagay na yan. Kung pwede nga eh, no? Kasi 20 times 20, 400 yun, no? For 20 days, 20 pesos for 20 days is 400. So kung may pera na kayo dyan, I mean kung may pera na tayo, ibigay na natin yung sa mentor natin, ipasafety na natin yan. Amen. Kaysa magastos natin, ang laking tulong nun. Kasi lahat ng yan, lahat ng maibibigay natin, ito'y para sa ating simbahan, para sa anniversary natin this coming July 28! Woo! Hallelujah! Kaya yung mga group leaders dyan, green team, yellow team, red team, and blue team, ay binigyan tayo ng pagkakataon ni Pastor Angel, ni Pastora, na i-gather ang ating mga members 30 to 40 minutes lamang. So wala nang pasaway ha, mga yellow team. Pasaway yan eh. Pasaway, ay hindi pala, hindi. Sorry. Ay, sorry. Green team na lang pasaway. Green team, pahig kayo. So, wag po tayong pasaway. Alam niyo po kung bakit? Dahil meron pa tayong process. Ang ating mga estudyante ay patuloy na magpoproseso. So, hindi naman po pwedeng hindi sila mag-process. Kaya wag tayong pasaway sa time limit or sa oras. So, strict 30 to 40 minutes. Pinakahuli na yun. Wala nang hihirit pa doon ha. Wala nang pasaway. Meron pa tayong process. And yun, we would like to thank din sa mga kapatid natin, sa mga church members natin na ipinaaabot yung 2020 Ipon Challenge sa outside the church. So nakakatuwa at nakaka-bless dahil merong mga tao na nag-commit para mag-sponsor sa ating simbahan. Hallelujah. Amen. Kung sila po ay nag-sponsor outside the church, paano pa tayo, di ba? So hindi tayo dapat magpahuli. Dapat tayo mismo, kung maaari nga, dagdagan pa natin eh. Para matindi yung may offer natin kay Lord. Kasi para kay Lord naman yun eh, amen? Hindi naman para sa atin yung bagay na yun. And syempre, maraming dahilan para tayo maging masaya, makigalak, at batiin natin ang mga may kaarawan. Baka makalimutan ko yan. Yan. Anong July na ba ngayon? 14? Ayun, kahapon, July 13, ay birthday ni Nanay Carmen Bayotas! Happy birthday! And July 14, Jamaica Aguha, kasabay niya si Teresita Pabalan. In 15, Samantha Rodriguez. 16, Pastor Romeo Papina. Kinakabahan ako dito ah. Yun yung plate ko eh. July 16. July 17, Pastora Cindy Papina. Kasama niya si Brother Jomar Delena. And 21, Ana May Esteban. And 23, Chinalyn Abisada. Meron ba tayong wedding anniversary na July? Meron? Yun, July 16, Brother Domingo and Sis Narisa David. And this coming July 24, Brother Jomar and Sis May Dalena. Sige po, awitan natin sila ng happy birthday and happy wedding anniversary! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Hallelujah! Happy birthday po! Sa lahat ng magdiriwang ng kaarawan, i-grant ni Lord ang desire ng inyong mga puso at sa mga nag-iibigan sa inyong wedding anniversary,
at sa araw-araw ay patuloy na paigtingin ang pag-ibig ng Diyos sa inyong kalagitnaan. Amen! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Amen! Hallelujah! And lahat po ba dito tayo, nag-a-attend po tayo ng victory group or ng life group? Be excited at huwag tayo magpapahuli every time na merong gawain, meron tayong Bible study. Alam niyo kung bakit? Because this coming August, meron tayong victory retreat! Woo! Wag yung palalagpasin yung bagay na yan because victory retreat, bumabago ng buhay yan. Yan ang bumago ng buhay ko. Amen! Amen! Kung dati gusgusin, mukha akong gusgusin eh. Ngayon hindi na. So, wag po natin palagpasin ng victory retreat. Napakaganda po ng bagay na yan. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang mawawala sa victory retreat. Lalo na doon sa mga hindi pa nakapag-victory retreat. Pwede bang iparinig ng mga nag-victory retreat? Yung kanilang sigawan! Woo! Hallelujah! And yung exact date ng ating victory retreat, to be announced yan ng ating pastor, Pastor Angel Ramos. Amen! At syempre, dumako tayo sa ating pagbibigay. Yan. For me, isa to sa na dapat hindi talaga natin pinapalagpas ang magbigay, ang pagbibigay ng ating mga tithes, pledges, and offering. Amen. Amen. Sino po ba dito yung mga nakatanggap na ng mga, or na-receive na, nasumpungan nyo na yung mga bukas na pintuan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Amen. Sige nga, isigaw nga natin yung promise word ni Lord sa atin this year. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Extraordinary blessings! Bira, parang nakalimutan nyo na yung inyo. Alam nyo, merong isang susi para yan ay mag-activate pagbibigay. I believe in the principle of God that the more you give, the more you bless. The more you pay your tithes, your offering, your pledge. Yan. The more you receive God's blessings. Amen. Mamamanga ka sa mga amazing blessings na ibibigay ni Lord sa'yo. Magugulat ka na lang one time, andun ka na sa pintuan na ipinagkaloob ni Lord sa'yo. Amen. Alam niyo ako, ang promise word ni Lord sa akin this year, open doors, ay extraordinary blessings. Amen. So pag sinabing extraordinary blessings, ito yung hindi pang karaniwan. Di ba? Extraordinary eh. Ito yung kahanga-hanga. Kung ano to, unusual, very unusual. So alam niyo po ba, every time na nagbibigay ako kay Lord sa gawain ng Panginoon, especially my tithes, my offering and pledge, lagi kong dinedeclare ganito, Lord, thank you for my extraordinary blessings. Wala akong anumang sinasabi kay Lord kundi binabanggit ko lamang yung promise word na ipinagkaloob niya sa akin. Dahil alam ko, pangyayarihin niya yun. Amen? Alam niyo po ba, this coming Tuesday, or maybe, Tuesday, ang daming extraordinary blessings kong mararanasan. Una, pagsakay ng eroplano, first time. Extraordinary yun! First time eh! At ang malupit pa nun, 3 eroplano sasakyan ko. Extraordinary yun! 3 yun eh! At malapit pa doon, dahil 3 eroplano yung sasakyan ko, 3 bansa yung mapupuntahan ko. Extraordinary blessing yun. 3 bansa yun eh. Malapit pa noon, makakakita na ako ng Aurora Borealis. Hindi! Tapos makakapaghalo-halo na ako gamit yung niebe doon. Joke lang. So, sobrang daming, alam nyo yun, mga extraordinary blessings, and isang extraordinary blessings pa, yung makapag-share tayo o makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa ibang lugar. Especially sa mga lokal at sa mga Pilipino kasama natin doon. Kaya, bago nating ihulog ang ating mga tithes, offering pledges, o ano pa naman, especially our tithes, i-declare mo yung promise word ni Lord sa'yo this year, open doors. Amen! Amen! So, palakpakan natin ng Diyos at pasalamatan natin siya. All glory belongs to you, our Lord Jesus! And bigay po natin ang ating tithes, pledges, offerings ng may kagalakan! Not settling for less, expecting for the best. This is the will be the happiest. Not settling for less, expecting for the best. This is the will be the
I'm happy, yeah. Thank you, our Father, for the new season. Feeling all that's in joy, hallelujah. Your joy will remain in us, and our joy overflow. Shooting photos to sing in hallelujah. We possess a fresh flow, exceedingly above and beyond favor. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. La 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 la. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. La 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 la. Amen! Hallelujah! Tayo po ay mag-declare ng may faith. Dahil ang promise ni Lord, hindi niya babaliin yan sa atin with faith. In count of 3, 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs of opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen! Yes, amen. Thank you, Sister. Yan. Mona, thank you. Alam niyo ba yung pag-declaration po niya, pag-galili niyo sa declaration ay isang matinding invitation sa mga miracles. No? Last Sunday, o Wednesday, Sister Merlin po ang nagdeklara, pero ang maganda po nito ay merong kagad good news kasi yung kapatid niya po na matagal nang na hospital at may iniinda na unang suspect po ay cancer, pero thank God kasi hindi biglang nakareceive po siya ng news na hindi cancer. So, kumbaga sa manageable po yung yung situation. So, kaya po sa mga na-i-assign po declaration, Lord, merong hindi lang kayo na-assign kundi merong gustong ibigay din ang Lord na favor sa inyo, no? Yung paglilid na yan. Kaya isang opportunity na binibigay ng Lord na wag po natin palalampasin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humanda ka na, baka ikaw na ang susunod. Ayan. So, yun nga pong Wednesday, medyo na uubos na po kami kasi halos umikot na. Yung mga umaten na Wednesday, halos lahat ay na i-assign na natin. So, ngayon po, yung mga bago nating nakakasama, sinasama na rin po natin sa na-assign. So, yung Sunday po, ang medyo marami pa po tayong i-assign. Kaya ang katabi mo, manda ka kasi may pabor na bibigyan Lord sa iyo kapag ikaw ay na-assign sa tinatawag nating pag-dideklara. Okay? So, before gusto i-share yung ating pong topic, mensahe for today, sino po dito talagang na-feel nyo po na ang church po ay blessing sa inyo? Na ang dami mga bagay na ginawa ang Lord nang kayo po ay naging bahagi ng church niya, ng body of Christ, ay talagang ang dami nag-change sa life nyo. Amen. So, kung ganun po, at tayo pasalamat sa Diyos, ating pong ipahayag yung kanyang dakilang katapatan. Sa lusing dakilang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, tiyaya mo'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siya nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos,
tapat ka nga tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magulaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupuri, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magulaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Naluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Yes, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O aming dakilang Diyos. Amen. Salamat, Lord, sa iyong kadakilaan. Kaya po kami, Panginoon, ay narito patuloy na namumuhay ng may pag-asa, may lakas, may kapayapaan, may kaaliwan. Dahil po, Panginoon, tunay nga pong napakadakila niyo. Dakila ang iyong pag-ibig, dakila ang iyong pagmamahal, dakila ang iyong pagmamalasakit sa amin. And Lord, dakila po ang inyong pagmamahal din po, Panginoon, sa iyong church. Dumaan kami sa maraming pagsubok, dumaan kami, Panginoon, sa ups and down, pero narito kami patuloy, Panginoon, dahil tuloy, Panginoon, kayo po ang siyang kasama namin sa aming journey. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Kaya, Panginoon, salamat po, o aming dakilang Diyos. Amen and amen. Yes, amen. In Philippians chapter 4, verses 2 hanggang 5, again, Philippians chapter 4, verses 2, 3, 4, 5, and following, Filipos 4:2 hanggang sumusunod. Sabi po dito, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Yes, and I ask you, loyal yoke fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. In verse 6, 7, 8, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. So, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So again, pagpalain tayo ng Lord sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sabi nga po natin, ito po yung ating anniversary, ang ating pong binibigyang din po dito. Church ko to, love ko to, 20 na po tayo. Okay, so today, gusto ko pong i-share po sa inyo, church ko to, love ko to, 20 na po tayo, here to serve. Yan. Narito po tayo para maglingkod. Amen. Hindi naman po tayo binless ng Lord as a church nang wala lang. Binless tayo ng Lord bilang church para tayo din po maging blessing. Yan. Kaya ngayon katabi mo, nakakahugot ng lakas na sa yan eh. Nakakakuha ng inspirasyon sa yan kasi nga, narito tayo para po tayo ay magkaroon din ng part, no? Here to serve. Sino po dito narito kayo to serve? Yan, nakita niyo yung mga sinisigaw ng mga leaders bago mag-start? Here to serve. No? O happy to serve. No? Noon, nandun tayo sa tabon, o nag-start tayo, happy to serve. Kasabay natin ang save more. Kasi save more, may oras na talagang biglang hinto yun, tapos happy to serve. Then naging here to serve, no? Kasi after nang tayo po ay ilang beses tayong napalipat-lipat ng lugar, pero we still here to serve. Amen. So, kaya po napaagad nang i-maintain po natin sa heart natin, we're here to serve. Amen. So, narito tayo para mag-link sa Panginoon. Halimbawa, bakit po tayo narito ngayon? You know, because worshiping God is a commandment. Yan. Ang pagsamba sa Diyos ay isang utos. Kaya palakpakan mo sarili mo dahil ikaw ay nakasunod sa utos. Today, no? We're here kasi nga ito po'y utos. Tayo po'y na-create din to worship and to serve God. No? Sabi nga sa Psalms 100 verses 1 to 2, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Ayan. So, sabi doon, shout for joy to the Lord. Kaya kita niyo, may mga sumisigaw. No? Shout for joy. Worship the Lord with gladness. Kapag tayo nag-worship sa Lord, dapat with gladness. Kaya tinan mo ang katabi mo, mukha ba siyang glad? Okay? So, hindi naman siya mukhang sad. Dapat mukha siyang glad. No? So, in Matthew chapter 4, verses 8 to 11, again, Mateo 4:8, versikulo 8 hanggang 11, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I will give you, if you will fall down and worship me. Then he said to him, begone, Satan. Umalis ka, Satanas. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Okay, ito po yung kwento na kung saan, nandun siya po sa Mount of Sinai, tinukso siya ng demonyo, sabi niya, lahat ng nakikita mong yan. Ibibigay ko sa iyo, sabi doon, all this I will give you, basta ikaw ay magpatira pa at sambahin mo ako. Ang sagot ni Jesus, umalis ka, Satanas. No? For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. No? Yan. Ako lang, ang Diyos lang ang ating sasambahin,
at paglilingkuran. No? Nakakalungkot lang minsan, nakakarinig ka ng mga preachers sa Facebook na sinasabing hindi daw natin kailangang paglingkuran ng Lord kasi hindi gusto ng Lord paglingkuran natin siya. No? Hindi daw kailangan ng Lord paglilingkod natin. Iba naman kasi ang konteksto nun eh. Nagiging masyadong grace doctrine na ito na, hindi, basahin mo ang Biblia, may sinasabi ng paglingkuran natin ng Diyos eh. Yung paglilingkod natin sa Diyos, mas malaki ang return sa atin. No? Yung gagawin natin sa Kanya ay susi para makamit natin yung pagpapalang gusto niya ibigay sa atin. Yan. So, kaya kita nyo, di ba? You shall worship the Lord God and Him only shall you serve. Nung sinabi nyo, yung demonyo umalis. Kaya ikaw pag nandun yung tindi ng iyong puso, maglingkod sa Panginoon, yung demonyo umaalis sa iyo eh. Kasi, ito, hindi ko mapigil sa paglilingkod dito. Dami ko binigyan na pagsubok, pero hindi tumitigil eh. Ayun, ang sumusuko ang demonyo. Kaya lang, ang problema lang, pag ikaw mismo sumuko, ibig sabihin, natalo ka ng demonyo. Pero pag ang demonyo, dapat ang pinapasuko mo, hindi mo ako mapipigil. No? Hindi mo ako mapipigil. Sumakit ulo ko, hindi mo ako mapipigil. Alam ko, pagpunta ko sa church, pagagalingin ako ni Lord. Yan. So, binigyan mo ako ng lungkot mula ng Sabado? Hindi. Tutuloy ako sa paglilingkod. Alam ko, hinahadlangan mo ako. Alam ko, pagdating ko doon, pangingitiin ako ni Lord. Parang katabi mo kanina, bago dumating yan, walang ngiti eh. Ngayon, kita mo, laki na ng ngiti. Kasi while singing song, no? Yung mga awitin sa Panginoon, doon pala naramdaman natin comfort na. In Luke chapter 4 verse 8, sabi yan, Jesus confirmed this most basic of all commands when He said, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Sa ibang translation. As one of His 10 commandments, God commanded that we keep the Sabbath day holy. One of the ways we keep this commandment is to meet together on Sundays to worship God and give Him thanks. Although pinagtatalo na yung Sabado. Okay. So, pagdating po sa atin, pagdating sa New Testament, tayo po ay naging Lord's Day, which is Sunday. Actually, depende po sa kalendaryo. Kalendaryo po natin ginagamit kasi pag tingnan nyo, di ba? Ang first day of the week ay not Monday, but Sunday. So, yung nakikita po natin Gregorian calendar. No? So, we are also strengthened when we are around other believers, see their faith and heal their experiences and testimony. Sino po dito, pag nakikita mo yung kapatiran mo, lumalakas ka? Di ba? Lalo kung kilala mo yung kapatiran mong yan, ang daming problema nito eh. Bakit ito? Ang dami-daming problema, pero pagdating sa praise and worship, parang wala siyang problema. Gusto ko yung spirit niya. Gusto ko yung ganong, wow, nararamdaman niya. So, kaya sabi doon, we are also strengthened when we are around other believers. See their faith and hear their experiences and testimonies. So, kaya doon, they devoted themselves, no? Binigay ang kanilang sarili, no? Para po sa body of Christ. Sabi po ni Jennifer Maggio, church attendance doesn't save you. Tama naman. But life is found in God's house. Yung pagsimba, hindi nakakapagligtas. Agree naman po ako doon. Pero yung pagsisimba, pagpunta mo sa God's house, it's where encouragement is found, friendships are formed, lives are challenged. Amen. Di po ba? So, nung kayo po'y napunta sa church, ang dami mga challenges na nakita nyo. May mga, sino dito iparamdam nyo, sino po dito na bago kayo dahil po kayo napupunta sa church? So, ibig sabihin, yung pagpunta natin, hindi sayang. Mayroong maraming pakinabang. Amen. Sabi nga sa awit 27, versikulo 4 at 5, Psalms 27 verses 4 and 5, isang bagay lamang aking mitiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya mamasdan ko at siyaong patnubay niya ay mata mo. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo iingatang ligtas, itataas niya sa batong matatag.
So every time we go to church, ayan po yung benepisyo. Nandiyo yung pag-iingat ng Lord. Kapag kayo may bagabag, okay, iingatang ligtas, at itataas niya sa batong matatag. Ibig sabihin, binalagay ka ng Lord sa isang batong matatag, yung pundasyon mo, pinupundasyon ka ng Lord. Okay? Kaya nga, dumating sa panahon, nagugulat ka lang, dati iyakin ka, o dati ang dali mong tablan, may problema, suko ka agad, pero ngayon parang, chicken lang, maning-mani. No? Ano ba sa generation niyo yun? Chicken lang. Basic. Basic lang, basic. Dati, palagang, parang, kaunting bagay lang, talagang, parang mamamatay ka na, pero ngayon, wow, basic lang. Kasi mas malaki problema ko noon eh. Tinulungan ako ng Lord, ngayon pa ba? Amen. So, yan. So, pangalawa, church services teach and uplift. Yan. Church services teach and uplift. May mga bagay na ginagawa tayo dito na tayo po ay natututo at ina-uplift ng Lord. Halimbawa, yung communion, yung tinatawag nating sacrament, yung Lord's Supper. Ano po ang bagay na itutulong po sa inyo nun? Every time na tayo po tumatanggap ng communion. Ang sarap po ng tinapay. Tapos may pantulak pa, may juice. Yeah. Oo. Yung grapes. Nung bata ako noon dahil laking simbahan kami, tabi namin simbahan, no? Pagtapos po ng church, no? Pupunta kami magpipinsan. Yung natirang osya, saka yung grapes, iinumin namin magpipinsan. No? Nung araw ganun no? So, pero hindi pa namin naintindihan kung ano ginagawa namin O ano ibig sabihin ng communion? So ano ibig sabihin ng communion? Ito ay paraan ng iniwan ng Lord sa mga disipulo para alalahanin natin ginawa ng Lord. Ano yun? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. I've been crucified. Siya'y napako sa krus para po sa atin. Yan. So, kaya yung bawat punta natin, pag narinig po natin yung teaching at naunawaan po natin, mas tumataas yung antas ng ating ginagawa. Like for example, yung katabi mo dati, hindi tataas ng kamay. Nahihiya siya. Pero na-realize niya, ang pangit namang tingnan, ang sinasabi, lift up your hands, pero nasa bulsa mo yung kamay mo. Parang hindi nagtugma, nasa isip mo, saka yung kamay mo. Di ba? Lift up your hands Lift up your hands to the coming King. Ibig sabihin, taas mo yung kamay mo. Di ba? O, halimbawa, yung song leader. Sabi niya, sige po, tayo po lahat tayo magbigit. Tapos awitin po natin, turn your eyes upon Jesus. Pinapikit ka, tapos ang sabi doon sa kanta, turn your eyes upon Jesus. O kaya, open your eyes. Parang di yata tugma. Itong song leader na to, pinapikit kami, tapos yung kanta buksan mo ang iyong mga mata. Di ba? So, gano'n, no? Natututo tayo, alam na natin, wow, ito pala ibig sabihin ito. Yung baptism, ito pala ibig sabihin ito. Yung ating ginagawa, ang hallelujah pala, ito ibig sabihin. So, habang tumatagal na ikaw po ay nagbababad sa gawain ng Panginoon, mas lumalawak ang iyong nawa, mas naintindihan mo yung ginagawa mo, nagkakaroon ng value. Amen. So, what we learn at church gives us guidance on how to follow God, improve our spirituality, and live better lives. You can be afflicted by fellow believers and by the opportunity to serve and worship. In Galatians 5:22, you can also feel the Holy Spirit who brings love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Kaya katabi mo, umaba na pasensya niyan Dati, napaka-isi ng pasensya niyan. Matitigan mo lang, basag labi mo No? Matingnan mo lang yan. Dikit ang kilay niyan Pero kung tinan mo ngayon, pag tininan mo, ngingitian ka niyan. Tinan mo, subukan mo. Para mapatunayan mo. Tinan mo yan. Ngingitian ka niyan. Dati susungitan ka niyan. Ngayon, pag tininan mo, ngingitian ka niyan Pag nga maganda pangiti mo, baka i-bless ka pa niyan. Dumukot pa yan. Bigyan ka pa ng blessing niyan. So, kasi ganun nakatindi ang puso niyan. Napaka-generous ng puso niyan.
talagang ang gaan-gaan na ng puso niyan. No? Kaya ayusin mo lagi ang ngiti dyan. Malay mo, bigla ka i-bless niyan. No? In Romans chapter 12, verse 2, Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform or change you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sa Tagalog, mong kopya na ugali at kostumbre ng mundong ito. Subalit, hayaan mo maguhin ka ng Diyos sa isang bagong tao sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Yan. Sino po dito ang dami na nagbago sa iyong isip? Hindi naman, wala naman siguro dito na wala ng isip. Okay. So, binago yung ating isip. Ano bang sample ng binagong isip mo? Halimbawa, in terms of giving, nag-change na yung mindset natin eh. Dati, maraming tao pa nagbigay sa church, parang ang bigat-bigat, parang baka uubusin na ng pastor yung perang yan. Wow! Kami may hawak ng pera. No? Tanungin mo si Sister Lala, sila may hawak niya, saka si Mitch Madlambayan. Pag naubos yan, sila, tanungin nyo. No? Yan. Oo, sila nagbibilang at sila nagtatago ng pera. No? Dati gano'n, no? Hindi, baka kung saan lang dadalhin yan eh. Hindi, pero ngayon, pag nagbibigay ka para sa Lord, and andun ang tiwalang si Lord, magamit yung perang yan for His glory. Imagine mo, tayo lang po, nakakatuwa, nakaka-bless. Ang sarap balikan, total, anniversary month natin, di ba? Oh. Mula sa pool, tayo po'y umuupa. No? Mula sa simula tayo umuupa. From Tabon 2, Tabon 1, meron tayong magkanong 20. 20? Sa Tabon 1. Then lumipat tayo ng Island Cove. Oo, matapang po tayo eh. 11 po sa Tabon 1. Sa may malapit sa Save More. Tapang po natin. Lumipat tayo ng Island Cove kasi hindi na po tayo kasya doon eh. Imagine mo, sa Tabon 1, 3 services po tayo. No? Imagine mo yung 3 service, 2 sa umaga, 1 sa hapon. May process pa in between. Yan. So, pagkatapos ng lipat tayo ng Island Cove, magkano sa Island Cove? 35. Tapang natin, di ba? Tapos nung nako ng Chinese yun, nag 1 month po tayo sa Mabolo, sa isang Jasper. 10,000 per Sunday. Tapang natin, di ba? Pagkatapos, nagwakas po tayo. Magkano sa wakas? 25. Tapos nagwakas tayo sa wakas. Ito po tayo ngayon, 35. Tapang po natin. Ang tapang ng katabi mo eh. Di ba? Ang tapang ng faith natin, dahil lahat na yun, imagine mo kung binilang po natin yun, doon pa lang siguro masasabing nagkaroon tayo ng milyon na pera. Kung hindi po tayo umuupa, meron na po tayong milyon. Amen. Pero ngayon, dahil po lalo po tayong pinagpapala ng Lord sa pagbibigay po natin, ginagantihan ng Lord yan, naniniwala pa ako, habang tumatagal, tumataas pa din po yung ating desire na makatulong at magbigay para sa kaharian niya. Amen. Amen. Kasi bine-bless yung katabi mo eh. Napopromote yan, nagkaka-business yan, yung isa, maa-abroad dyan. Imagine mo, 3 eroplano sa sasakyan niya. No? 3 lipat po yan. No? Pero, imagine mo, ilang country yung kanyang dadaanan. Pag ba naman kahit pakip ng tsokolate, hindi nagpadala sa kapatiran, ewan ko na lang, no? Oo. Yan. So, kaya makita natin, no? Merong growing, no? Changes in the life of the followers. Tingnan po natin. Halimbawa si Thomas. Si Thomas po ay gloomy, easily discouraged, or pessimist. Kaya nga tinawag siyang the doubting Thomas eh. Si Thomas po mapagduda po yan. Thomas became a full believer in Christ and followed Christ loyally throughout his life. Ito yung nagsabing, hindi, maniniwala ako na buhay uli ang ating Panginoong Hesus, kung makikita ko yung kanyang, o mahihipo ko yung butas ng kanyang palad sa pako. O, nagpakita si Jesus. Sige, hawakan mo yung, isuot mo yung daliri mo sa putas ng aking kamay. Kaya nang pagkatapos na nag-change yung kanyang pananaw. Then we have James and John. No?
has a stormy personality, is easily angered, and quick to judge the enemies of the Lord. Hindi naman po ito si James Bales and John Benedicto o Benedict, no? Has stormy personalities. Ano ba yung stormy personalities? Oh, pabago-bagong ang personality, no? Minsan mainit, minsan malamig, parang magulo. Easily angered, madaling magalit, quick to judge the enemies of the Lord. But they were called sons of thunder. Kaya tinawag silang anak ng kulog. Tama, thunder, kulog, tama. Kasi lightning, kidlat eh. So, thunder. So, parang yung katabi mo, dati anak din ng kulog yan eh. Nako, grabe yan. Brother Manny, ano ba? Anak ka ba ng kulog o boss mo lang ang parang kulog? Okay. And then, Matthew. Si Matthew is dishonest or self-absorbed. But after meeting Christ, he forgot about being self-centered and began to consider others. Ang tanong, ikaw, sino ka dati? At ano ka ngayon? Halimbawa, pag nabila ko ng 1, 2, 3, sabi mo ikaw kung sino ka dati. Tapos, sino ka ngayon? Okay. 1, 2, 3. Ako ay dating, sige, 1, 2, 3. Oh. Ngayon, alam mo siya nakakatuwa, no? Talagang may iba-iba yung impact sa life natin. May mga nag-encounter na tao, tahimik, nung after mag-encounter ng ingay. May naman ang ingay-ingay na nag-encounter, tumahimik. Itago po na siya sa pangalang Rain. Si Rain, di ba, dati talagang, wow. Pero nung nag-declaration siya, akala ko, bubuga to eh. Yung, wow! Hindi, pagdating niya, encounter 3. Na-surprise ako eh. Ang taas ng momentum na yun eh. Tapos sabi, tapos pagtayo niya, teacher na teacher. Wow. So after meeting Christ, he forgot about being self-centered and began to consider others. Kaya mga katako natin, kung re-review mo sarili mo, eto ako noon, eto ako ngayon. Dapat clear yun, nakikita mo. Kasi pag di mo nakikita, ibig sabihin wala pa nagbabago sa'yo. No? So, kailangan ka uli i-4SL. So, dapat may magbago sa atin. Kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan. Yun ang nangyari kay Matthew. No? In John chapter 3, verse 30, he must become greater, I must become less. Sa buhay natin ngayon, mas pinakikita natin sino si Jesus kaysa tayo kung sino tayo. No? Yung sarili natin, sabi nga, I have been crucified with Christ because I have no longer lived, but Christ lives in me. No? Hindi na po ako nabubuhay, kundi si Kristo na po ang nabubuhay sa akin. Yan. So, in verse 1, pagkatapos sinabi niya sa kanila lahat, ang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. Of course, meron pong mga ilang sakripisyo, pero ang gandaan dito, yung cross na sinasabi diyan, hindi naman talagang ganun kabigat. You know why? Kasi yung tunay na krus, binuhatan ni Kristo. Binuhatan ng Panginoong Hesus yung talagang bigat ng krus, para yung krus na bubuhatin natin, carry lang. Carry lang. Kasi nga, si Lord na ang bumuhat ng mabigat na krus. So, kaya nga po maganda, devote for change continually, tayo po lahat. Patuloy po tayong mag-i-devote sa rin natin sa pagbabago. Where I am planted is an act of God's design. Staying planted is an act of my obedience. I repeat, no? Where I am planted is an act of God's design. Staying planted is an act of my obedience. Ipaplant ka ng Lord, pero yung pag-stay dyan, tayo po ang gagawa. No? Kasabi doon, staying planted is an act of my obedience. Yung pag mananatili mo sa ministry mo, pananatili mo dyan sa BG mo, pananatili mo sa church, pananatili mo sa yung patuloy na pagdalo, ito po ay act of obedience.
And lagi po natin sinasabi, yung pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Pangatlo, you gain a sense of belonging. Yan. You gain a sense of belonging. Sino po dito, nung kayo po ay napasok sa church, naramdaman nyo yung sense of belonging? Di ba? Naramdaman natin we belong. No? Kahit hindi po to GMA, we belong. Okay? Tayo po ay, naramdaman natin tayo po ay kapuso, kapamilya, ano ba? Kapatid. Okay? So, samahan natin lahat ng station na yan. No? So, yun po ba naramdaman natin? Yung grupo nila, Kapansit Canton, no? Mababaw kaligayahan ng mga to, Pansit Canton lang, nagkakasundo sila eh. No? So, mga natin, no? Ngayon, ano na tayo nga? Kapetira na tayo ngayon eh. Konting kape lang, nagkakasundo na eh. Kapetiran, no? So, we gain a sense of belonging. Nawala na yung pag-iisip na wala nagmamahal sa akin, wala na pumapansin sa akin, nakaka-appreciate sa akin. Pag yung iyon ay naramdaman mo sa gitna ng loob ng church, I think hindi ang church may problema, ikaw na. Kasi definitely, we tried all our best, always, na maramdaman ng bawat isa, you belong. O sabi mo sa katabi mo, you belong. To the zoo. Yun pala. You belong, you belong. Yun pala, you belong to the zoo. I'm the donkey and you are the monkey. So you belong, no? Your church is a community where we can socialize and support. Yan. Church is a community where we can socialize and support each other. You can make friends, feel a sense of belonging, and build a support network that you can rely on. The church community helps us to mourn with those that mourn, and comfort those that stand in need of comfort. Ayan. Kung bubuksan po natin yung puso natin, mararamdaman po natin yung belongingness. Pero kung hindi mo bubuksan ang puso mo, mahirap makapasok yung tao, yung katabi mo sa puso, sa buhay mo. No, kaya kailangan ibubukas po natin yung heart natin para maramdaman natin we belong. Ito yung lugar na kung saan yung ikaw ay lumuluha, pwede ka samahan sa pagluha. Sa panahon ng kapighatian, pwede kang samahan. No? So, yun ang design ng Lord eh. Church is not something you go through, it's a family you belong to. Kaya ka nung Sunday, sarap kantahin yung welcome to the family, no? Feel mo ngayon na parang, wow, yes, ang sarap ng feeling. We are family. No? So, God has given us the responsibility to be builders too. Kaya po tayo, lahat po tayo, na narito ngayon, builders po tayo. We create a family atmosphere. Tayo po nag-create ng isang pamilya sa loob dito. Ngayon, bilang builders, nandyan, strengthen, establish, stabilize. Ito po isang mga role po natin. Remember, we are builders for God, not men. We are working together to build for God's glory. So always keep God in sight, working together for today and for the future. Yan. Kaya po tayo, yung binibuild po natin na pamilya atmosphere dito, isang community ng mga anak ng Diyos, at tayo po yung nagbibuild para sa ating future. Kaya po yung ginagawa po natin, ito dagdagan po natin sa ating isipan, yung lahat ng ginagawa natin ito para din po sa future po ng ating mga anak. Kaya kung tayo po ma-establish yung ating pundasyon, ma-establish yung ating faith, ano man mangyari, isasalin natin ito sa ating next generation. Lalo po ngayon, ang tindi po ng competition sa mundo. Ang daming demand na binibigay sa mga young people ngayon na kailangan po natin makipagsabayan na dapat mailagay natin sa mga anak natin yung tamang pundasyon. No, lalo po ngayon, ang dami ng mga nilalagay ng mga bagong batas ngayon na talagang, wow, parang hindi ka na makakilos. No? Buti nga, hindi pa na-aproban yung ang magulang, hindi na pwedeng ikaw magdeklara ng gender, yung bata na magdideklara ng gender. Kaya pag silang mo, ano po gender niyan? Not yet.
undecided pa. So, waiting pa, waiting. So, and then, di na pwedeng disiplinahin ng bata ng magulang. Wow, ngayon nga pwede pang disiplinahin Minsan, mga bata ngayon, parang magulang na dinidisiplina. Masyadong matatapang na mga bata ngayon. Nakakatakot. No? So, tayo naman, bigay ng mga kung ano kailangan nila, gadget, everything. In return, parang sila na yun maghahari sa loob ng bahay, which is nakakalungkot. Kaya, dapat tayo po ay magkaroon matinding pundasyon na pwede natin ipasa sa next generation. Number 4, God speak to you. Every time tayo po ay nasa gawain ng Panginoon, pwede pong ang Lord nangungusap sa inyo. Sino po dito na-experience yan? During worship, may mga bagay na sinasabi ang Lord sa iyo. Kaya pag alis mo sa loob ng church, may comfort, may direction kang baon, o may challenges na baon ka. No? Kaya, God can speak to you. You can find answers at church. Maybe you're struggling with a specific question or need some direction in your life. Maybe you just need to feel God's love and know that He's there. So as we listen to sermons and study God's teaching, we will have opportunities to receive insight from God. Yan. He wants to communicate with you and shares a good place to hear His voice in your heart and mind. Yan. Kaya nga dito po, pag meron po kayong mga bagay na hindi naintindihan, parang bibigay sa inyo ng kaguluhan, kasi dami po kasi ng teaching na lumalabas sa Facebook, pwede po kayo lumapit sa inyong pastor, kaya sa inyong mentor. Kasi, wag po kayo basta maniwala doon sa mga lumalabas ng mga teaching ngayon sa Facebook. Baka sa umpisa parang okay, pero ba dulo dadaling ka sa isang maling doktrina o maling pananaw. No? Ang dami lumalabas ngayon na preacher, kung ano ng mga sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan. Huwag kayong susunod sa mga kasi yan, parang spirit of manipulation. Mga kapatid, kahit saan ka pumunta, mayroong magpapasunod sa iyo. No? Madidistinguish mo naman kung manipulation ang tawag dyan or dinadala ka lang for your good. Okay? So, yung manipulation, talaga wala kang choice, talaga sunod ka lang. Parang dikta na lang, parang meron na tinatawag ng hypnotism, wala kang na magawa kundi sumunod ka lang. Hindi po, saan ka man pumuntang lugar, may pagsunod nangyayari. Mag-aral ka. May pagagawang teacher mo, susunod ka. Pag nagtrabaho ka, may magpapasunod sa'yo. Sa loob ng bahay, may magpapasunod sa'yo. Pagdating sa church, manipulation ang tawag. Yung teacher, sinabi sa'yo, 1 times 1 equals 1. Sunod ka lang. Ba't hindi mo sinabing, uy, teacher ko, minamanipulate ako. Paano kung gusto ko? 1 times 1 is 2. That's manipulation? Hindi. May freedom ako. Wag mo sabihin sa akin, baby, bobo. Wag mo impose sa akin yan. Meron akong karapatang pantao. No. Saan ka man pumunta, dahil ang Lord mismo ay naglagay din sa atin ng wisdom na ang pagsunod ay may kalakip na pagpapala. No? Pero of course, meron naman talagang sobrang nagpapasunod na tinatawag manipulator. Pero dapat pag-aralan natin kung ano ba yung pagkakaiba ng manipulator doon sa coach, sa teacher, sa mentor, or kung saan iginaguide ka lang. Okay? So, as we look at this congregation, as we look at the people and the lives that had been impacted by His church, we can see the hand of God writing, I was here. I knocked on the door of people's hearts, and they opened the door of their hearts and let me come in. I came. I touched lives. I forgave sin. I healed families. I was here. Sabi nga ni Lord, no? So, pag tinignan po natin pag tumingin po tayo sa paligid, tingin po kayo sa paligid. Ang dami ginawa ng Lord Di ba?
Yung nakikita mo ngayon, dati hindi mo nakikita? Bakit hindi mo nakikita? Nako, nuno din ng tanggi yan eh. Oo. Nuno din ng ano yan eh. Nakatira din sa lupa, dati nakatira din sa ano eh, lupang pangako. Pangako ng pangako. O next Sunday, ate na talaga ako. Susunod hindi na naman. And she's promise, next Sunday, ate na ako. Susunod sa Sunday, Mare, sorry kasi nagkaroon ng conflict. Ito na, sure na. Ate na ako Sunday. Hindi na naman. Nakatira sa lupang pangako. Pero finally, yung nangangakong yan, katabi mo na ngayon yan. Amen. Di ba? Ibig sabihin, may ginawa, may nangyari. So it is important for us as church to remember that on this 20th anniversary, we have been so blessed as a church in the... about 18 to. 20. God is not done with us yet. He still wants us to grow numerically and spiritually. And number 5, God's church relies on you. Amen. Ang buhay po ng simbahan, una-una sa ulo, Jesus. Pangalawa, sa katabi mo. At sa iyo mismo. In the Bible, the Apostle Paul compared the church to a body, with Jesus as the head. He said for a body to work, every member is important and must do its part. Sabi sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka, may halaga ka. Kaya nga pag nawawala ka, iniinde. Kaya pag nawala ka, umiiyak mentor mo. Kaya kapag pag wala ka, umiiyak ang pastor mo sa panalangin. Ano po nangyari sa kanya? Bakit wala po siya? Bakit hindi po siya kumukonek? Yan. Bakit po nagsisin lang po siya? Hindi mo na nag-reply. Hindi mo na Dahil mahalaga ka, dahil may halaga ka, kaya, ang katumbas mo, pag nawawala ka, luha. Hindi bali wala. Ay, wala siya. Ano ngayon? Wala siya. Hindi naman ako mawawalan siya. Hindi ganun eh. We're family. We love each other. We're here. No? Mahal po natin isa't isa. Kaya, nandun po na iniinda po natin. Participating in church and offering your time and talents will improve and strengthen both you and the people around. Okay? Kaya nga po dapat, sobrang happy to serve together. Amen. Sino po dito sobrang happy to serve together? Yan. Di tayo binigyan ng ministry para magandang rasyon sa church, kundi maging susi din para may mangyaring victory. Yan. Kaya nga ang tanong doon, will you be a responsible part of SOB? Sito sa ika-20 taon po natin, will you be a responsible part of SOB family? Amen. Today, God wants us not only to remember the way He has been leading us, but also to rededicate ourselves to the kingdom ministry. Let us imagine our final race in heaven. Our Lord will call the names of each one of us. Oh Lord, our Lord Jesus Christ will say, well done, my good servant. Dating isang araw, tatawagin tayo sa isang pangalan. Rain, well done, my good servant. Iisa-isahin tayo ng Lord. Sasabihin niya yon. Delia, well done, my good servant. Kung kaya banggitin ang pangalan natin, ano kaya kadugtong doon? Well done, my good servant? Or, I'm sad to say this to you. We are all our future of this church. Kaya nga, dapat yung tanong na serve or not to serve, dapat tama ng pag-iisip. Dapat ang sagot doon, Lord, I will serve you. Serving God is one of the important reasons man was created from the beginning. Ito po kayo dadalhin sa wasan. We serve not just because we want to serve, but love man has to carry out that we have a loving Creator, a true genuine Father in every sense of the word. He is patient toward us, always showing His mercy toward us, always deals with us in His steadfast love. He has provided for us a mediator in His beloved Son, Jesus Christ,
who had died on the cross of Calvary, who is also our advocate for us before our Father God. We serve God not out of obligation, but out of thanksgiving. Kahit na naglilingkod sa Lord, hindi obligasyon, kundi pagkapasalamat. Lord, thank you kasi bilis mo ko. Lord, salamat binuhay mo ko. Lord, salamat sa family ko. Lord, salamat sa mga biyaya. Binabalik ko lang, Lord, para sa iyo. For the realization that we are never alone because we are always in the presence of God and our Heavenly Father. So the importance of serving God, according to 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. So Peter shared that we have received our gifts from God for two purposes. Una, to serve others, and to bring praise to God. Serving isn't about us receiving attention or glory. It is for Him to receive glory. Lahat na naglilingkod, lahat ito para kay Lord ang glory. So when you see and understand the importance of serving God, you are bound to enjoy all the blessings, the joy, the benefit, and everything aligned in serving God. Kapatid, ang lahat ng bagay, napakabilis nga. Ako na, ito lang, dagdag ko lang po ito. Lungkot po ako, nakita ko yung sumilip ako, pasilip-silip lang po ako sa Facebook, hindi ako nagbababad ngayon. Nakaano talaga ako, hindi ako masyadong nag-active, no? Pero nakita ko, yung classmate ko, nanalo siyang kapitan ng barangay. Pero nalungkot ako kasi 2 days ago, namatay yung kanyang wife. Edad ko lang po yung mga 50, 55. Namatay yung wife niya. Sabi ko, wow. Ang buhay nga naman, no? Kita mo, malakas, biglang all of a sudden, wala na. So, bakit ko po kinikwento to? Ang buhay po natin, hindi po natin alam eh. Malakas ka, biglang bukas, mahina ka. O kaya, bukas, yung kilala mo, wala na. Nandyan siya, pero biglang wala na. Hindi mo akalain, mawawala siya. So, anong point po dito? Ang buhay po natin, maiksi lang. Gamitin na po natin. Time is gold. For me, not time is gold. Time is more than gold. Huwag po natin sayangin ang bawat araw, bawat panahon. Sa haba ng ating pag-iisip, tutuloy ba ako sa paglingkod o hindi? Gagawin ko ba ito? Babalik ba ako o hindi? Sayang oras. Ang panahoy lumilipas, sabi nga sa awitin. No? Hindi natin kayang pigilin. Ang panahon ay lumilipas. Ang panahon ay patuloy. Ang tiktak ng relo ay patuloy na tumatakbo. Mawala man ng batilya, pero ang oras patuloy na nauubos. Hanggat may lakas, hanggat may buhay, paglingkod na po natin sa Panginoon. As a body of Christ, ibigay po natin yung part natin. Nang sa ganon, mas marami pa ang mailapit natin sa Panginoon. Tayo po lahat ito mo yun. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You one more time, sing. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You want to sing, and I
shout out your praises. You are the greatest. Whoa. Shout out your praises. I'm saying, You are the greatest. I don't need another reason. I just think about my reasons. I just think to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praise. Come on, all the voices You say are the greatest. that I don't need another reason why I will lift my voice. shout out your praises. You are the great Lord. Whoa. And shout out your praises. You are the greatest. Whoa. Shout out your praises. You are the greatest. Sige po, nais po natin maghandog ng prayer kay Neptune. This coming Tuesday, siya po ay papunta na ng Tambukto ba? United Kingdom. Kala ko Tambukto eh. So, 6:30 ng gabi po ay ang flight niya. So, sama po lang sa prayer. Sige. Father God, nais po namin dalangin po, Panginoon, sa si Neptune after how many years, Panginoon, na nangarap siya, Panginoon, na hindi mo natuloy noon, pero Panginoon, ngayon binigay mo po sa kanya. Sabihin, naihanda mo yung puso niya, naihanda mo yung isipan niya, naipundas mo sa tamang pananaw, Panginoon, na kahit siya po'y malayo, babaunin niya, Panginoon, lahat ng aral, babaunin niya, Panginoon, yung mga mensahe mo, mga pangako mo, sa kanyang pupuntahan, Panginoon. So, Father God, mula sa pag-alis sa bahay, mga paghahanda sa kanyang mga dadalhin, paalala mo, Panginoon. And Lord, nawa po, hindi lang po yung mga maalala niya, yung mga dadalhin niyang mga gamit, kundi dadalhin niya, Panginoon, mga salita mo, mga direction, Panginoon. At dadalhin niya, Panginoon, yung pangako niya sa iyo, na kanya, Panginoong tutuparin, Father God. Lord, kubera mo sa inyo yung kapangyarihan, na sa ganun, Panginoon, anumang tukso, anumang mga pagsubok dumating sa Kanya, ay nandun, Panginoon, maramdaman niya ang yakap mo, maramdaman niya pa na hindi siya nag-iisa, sapagkat kayo nandoon. Lord, I know, Lord, kahit 10 sandalin, Panginoon, magagamit mo si Neptune, Panginoon. Share ang love mo, i-share, Panginoon, ang iyong plano sa aming mga buhay. So, Lord, hanggang sa kanyang pupuntahan, ihanda mo po yung boss niya, mga kasama niya, titirhan niya, magiging trabaho niya, Panginoon. Magbukas pa po kayo ng mga opportunity para sa kanya doon, na kung saan, Panginoon, magamit mo, Panginoon, yung mga napag-alala niya, Panginoon. So muli, maging yung kanyang iiwang family, yung kanyang iiwang pansamantalang girlfriend, Panginoon, kayo po mag-ingat at magbigay ng assurance, Panginoon, na kayo po ang bahala kay Neptune. So muli po, tinataas po namin sa iyo si Neptune. Inihahatid po namin siya ng panalangin at inihahatid po namin, Panginoon, siya na kung saan kayo po ang aming pong hiniling, Panginoon, na sumama sa Kanya. Sa iyo po, Panginoon, namin tinataas si Neptune. Binabalik ka papuri po. Salamat, Lord Jesus. Amen and amen. Amen. Ikaw lang ang iniibig ko. Puso ko iyo, Panginoon ko. Pagmamahal mo'y aking awitin. Kaysa sambahin, di mapipigil ang aking pasamba. Laging pupurihin ka araw-araw, walang ahadlang. Dalangin ko'y iyong dinggin, Panginoong mahabagin. Matuwa ka sana dito sa aking awitin. Ang puso ko'y laging iyo, hindi ito
sasamahin. Ikaw lang ang iniibig ko, puso ko'y iyo, Panginoon ko. Pagmamahal mo'y aking awitin, ika'y sasambahin, di mapipigil ang aking pagsamba. Laging pupurihin ka araw-araw, walang hadlang. Dalangin ko'y iyong dinggin, Panginoong mahabagin. Matuwa ka sana dito sa aking awitin. Ang puso ko'y laging iyo, hindi ito magbabago. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasamahin. Saan mapapadpad, ikaw ay ang ipupurihin. Tula na lumalapad sa tunog ay aawitin. Wala makakaawat kung tumanayanihin sa aking kagalangan na binibigay mo sa akin. Na kahit na ako'y minsan naging makasalanan, hindi ka nagsawa sa akin at di mo kami iniwan. Ako'y patuloy mong ginabayan, di pinabayaan. Hanggang sa aking natagpuan ang aking lalakad. Buhay ko iyong ilango sa pagkakabilang ko. Binigyan mo na liwanag at kulay ang aking kwento. Dati sandak sa kasalanan na iyong binago. Pagtingin ng mga tao ay unti-unti na pag-ibig sa tulong mo, Ama, ay aking naramdaman. Talaga ang tunay na kahulugan naming buhay at ito'y sumunod sa looban mo, Maya. Bumigay ang Dalangin ko'y iyong dinggin, Panginoong mahabagin. Matuwa ka sana dito sa aking awitin. Ang puso ko'y laging iyo, hindi ito magbabago. Habang buhay kong sasambitin. Minsan pa mga tinig na sabay-sabay. Dalangin ko'y iyong dinggin, Panginoong mahabagin. Matuwa ka sana dito sa aking awitin. Ang puso ko'y laging iyo, hindi ito magbabago. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasamahin. Habang buhay kong sasambitin, ikaw lang ang sasamahin. Yes, Lord, salamat, Lord, sapagkat kayo ang Diyos ng pagpapala, Diyos Panginoon na nagbibigay ng pabor sa amin, Panginoon. Diyos na nag-aayos ng aming buhay, salamat po sa koreksyon, sa paalaala. Salamat, Panginoon, sa direction, Panginoon. Natunay po, ito po'y mahalaga sa aming buhay. Salamat din, Panginoon, sa pagbubukas ng aming puso, pagbababa ng aming sarili. Na kaya na po namin tanggapin mga aral mo, mga pagsaway mo sa amin, kaya na po namin tanggapin kasi alam na po namin na ito lahat ito'y kabubuti namin, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga panalangin, hindi mo po sinagot kasi hindi namin kakabuti. Tinuturuan mo kaming maunawaan at matanggap sa mga bagay na di-delay, pero Panginoon, sa right timing, wala sa yung timing, ibibigay mo rin, Panginoon. Gaya po ng ginawa mo kay Neptune. Sa Father God, sa bawat sandali ito ngayon, makita po namin, Panginoon, ang buhay namin without you is nothing. Kaya patuloy kaming magtumuon sa iyo, kumapit sa iyo, pagbigay ng buhay namin sa iyo, Panginoon. So muli, Panginoon, sa aming paglisan, patuloy, Panginoon, samahan mo kami at tulungan mo kami makapamuhay ayon sa ikalooban. Ngayon, tanggapin po natin ang pagkapala ng Diyos, ang kanyang paglingap, kanyang pag-iingat, ang kanyang pagpapalang, biyaya, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang presensya patuloy sumaatin para makapamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Dumayo tayong taglay, ang hamon sa umagang ito, ang direksyon sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Good morning. God bless you. To God be the glory.